Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning po sa ating lahat and magandang umaga siyempre. Yan, talagang na tinagalog ko lang. At ngayon po ay araw ng Miyerkules at ngayon po ay January 20, 2021. Napakabilis po ng panahon. Talagang tumatakbo ang orasan at tumatakbo ang bawat araw na dumadating sa ating buhay. I hope and pray na mabless tayong lahat ngayong umaga sa ating na namang devotional. Napakaganda na naman ng ating topic ngayon. Abangan po natin na ang ating topic ay napakaganda ngayon. Ngayong January 20. Ngayon po, kasama ko po si Pastor Juby. Good morning, Pastor Juby. Kamusta ang ating umaga? Good morning, Brother Joseph. So, napakaganda ng ating umaga. Punong-puno ng kasiglahan sa paglilingkod. Good morning po sa ating mga viewers. Good morning po kay Ma'am Eloisa. Yan, nakasama po natin. Yan. Good morning, everyone. Good morning. Yan. And higit sa lahat, good morning po sa ating Good Morning Philippines. At saka sa iba't ibang dako na nanonood sa atin ngayong umaga at saka sa ibang bansa. Yan, sa Australia, sa Japan, sa USA, at sa Korea na nakakabot ng ating mga mensahe. Yan. Naway pagpalain tayo ngayong umaga at sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon na punong-puno ng pag-ibig sa
ngayong umaga. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating theme song. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can be replaced. Let him rule your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him. Okay, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, Ama naming banal, kayo po'y aming pinupuri at pinasasalamatan sa napakagandang umaga na inyong pinagkaloob muli sa amin at sa amin pumuling pagtunghay ng inyong mga salita. Kami po'y inyong
samahan at pagpalain, lalo't higit sa pangunguna po ni Ma'am Eloisa. Nawa po ay bigyan siya ng katalinuhan at ang inyong mga salita ay maging pagkain naming spiritual, maging kalakasan po ng aming mga pananampalataya. Pagpalain po ang aming mga viewers. Marami pong salamat, Panginoon. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning everyone! Yan. Actually, kanina po, medyo maaga ako nagising kasi gusto kong i-set up yung internet namin kasi napaka-challenging ng internet dito sa amin. So, sabi ko, dahil agad ako, maliligo na ako. So, naligo po ako kanina. At sabi ko, nagdalawang isip ako agad, maliligo ba talaga ako o hindi? Kasi sobrang lamig talaga. Challenging. Sabi nga sa Facebook, wala daw siyang shampoo, kaya hindi na lang siya maliligo. Pero dahil provided naman po lahat ng ating Diyos, ay tuloy-tuloy po ang ating gawain ngayong umagang ito. At nagpapasalamat din po ako sa mga supporters po natin sa Hope and Love Ministry at sa district namin dito sa Montalban Heights, specifically dito sa aming pong church sa Montalban Heights. At sa mga ka-district ko, hello po, good morning po sa ating lahat. At sa mga, sa mga district na puntahan ko, sa Magallanes, hello po. At sa mga friends ko sa Cavite, hello and good morning sa ating lahat. Ayan, so maganda po yung topic natin this morning at maraming makaka-relate, even ang inyo pong lingkod. Dahil ang title po ng ating devotional ngayong umaga ay Why Doubt? Diba? Parang pagbukas ko kanina, sabi ko, Lord, walang internet. Anong gagawin ko? Tapos pag open ko ng ating devotional, it's entitled Why Doubt? Ayan. At yun nga, bakit nga ba tayo magda-doubt sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado at hindi naman natin nakikita? At ngayon ay papalalimin pa ang ating understanding sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Ayan. So according to Matthew, our key text this morning is found in Matthew 14 verse 31. Ayan, nakasulat po yan sa baba. At sabi po dito, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Ayan. So the Word of God, like the character of its divine author, presents mystery that can never be fully comprehended of finite beings. Ayan. Hindi talaga talagang hindi natin maintindihan ang mga panukala ng Panginoon at kung ano ang mga bagay-bagay dito sa mundong ito ay napakalaking misteryo sa atin bilang isang anak ng Diyos at bilang isang human being. Nung bata ako, siyempre bata, diba? Maraming curiosity or curious tayo sa maraming bagay. At isa sa mga na-curious ako is, di ba, usong-uso yung pagkain ng dugo. Sabi ko, ano kaya yung kinakain nila? Bakit kaya kinakain yung dugo? Tapos marami akong naiisip. At sabi ko, bakit kaya ganito? Bakit kaya ganyan? At paano nabubuo yung dugo? Ayan. At ako po ay naggawa ng sarili ko experiment at ginawa ko binilad ko yung dugo sa initan. At even hindi mo pa binibilad, mabubuo talaga yung dugo. Kaya parang sa utak ng isang tao, napakaraming tanong, napakaraming misteryo na hindi pa nalulutas kahit matatanda na tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. At hindi sakop o hindi natin maintindihan kung papaano nangyari ang mga bagay na ito. At the entrance of sin into the world, the incarnation of Christ, the generation and resurrection, and many other subjects presented in the Bible are mysteries too deep for the human mind to explain or even fully comprehend, right? Lalo na sa mga matagal na sa pananampalataya,
ay marami pa rin tayong mga katanungan na hindi talaga natin saklaw o hindi saklaw ng ating kaisipan. Kaya nga, meron tayong mga Bible studies, meron tayong, yung pinaka-favorite part ko, yung lesson study every Sabbath, di ba, sa Sabbath school. Talagang mas lumalalim pa yung understanding natin sa Panginoon at sa mga bagay na kaya niya pang gawin. And it says here, but we have no reason to doubt God's words because we cannot understand the mystery of His providence. Hindi rason na hindi natin pagkatiwalaan, 'di ba? Ang salita ng Panginoon dahil lang hindi natin naiintindihan. Sabi nga sa Master Guide, obey first before you complain. 'Di ba? Kasi may mga sinasabi sila or may sinasabi ang ating Panginoon na hindi natin maintindihan, but we need to obey, we need to follow, and we need to trust Him. In the natural world, we are constantly surrounded with mysteries that we cannot fathom. And the very humblest form of life present a problem that the wisest of philosophers is powerless to explain. Yan. Everywhere are wonders beyond our ken, and should we then be surprised to find that in the spiritual world also there are mysteries that we cannot fathom. Yan. Sa science, unti-unting nagkakaroon ng liwanag sa sangkatauhan ang mga ilang mga bagay-bagay. Even the genes, sa cells, kung paano nakakabuo ng mga mutations, di ba? Lumalawak yung kaisipan ng tao, pero hindi pa rin sapat yung ating kaalaman para bigyan ng solusyon lahat ng mga bagay-bagay. 'Di ba? Sabi nga, yung iba, gumagawa na tayo ng mga sarili nating mga sakit, gumagawa na tayo ng sariling mga gamot, sariling mutation ng mga pagkain, pero hindi pa rin natin kayang gumawa ng sarili nating anong tawag nito? Sarili nating living things. Kasi sabi nga, even human, hindi rin natin kayang gumawa ng perfect human without specifically nag-attach sa human. Kaya marami tayong mga misteryo na hindi kayang saklawin ng ating utak. Kahit anong aral, kahit anong sasaliksik ng mga eksperto, ay napakaliit lamang ng chance, napakaliit lamang ng rason o ng kasagutan na ating nakukuha mula sa ating kaisipan. At ganoon din sa spiritual world, na every day we dig deeper sa Word of God, ay marami pa rin tayong natututunan. Dati, ang salitang, in the beginning, God created the heaven and the earth. Yan, di ba? Genesis 1:1. Unang basa natin dyan, nung mga bata tayo, parang, okay, in the beginning, God created. Okay. Then, habang tumatagal yung panahon, sa umpisa pa lang pala, kasama natin si Kristo. Sa umpisa pa lang pala, pre-provide na ng Panginoon. Alam niyo yun? Parang mas lalong lumalalim yung understanding natin sa salita ng Panginoon. Even just one verse, how much more yung buong Biblia at yung buong kabutihan ng Diyos sa atin. Diba? So the difficulties of scriptures have been urged by skeptics as an argument against the Bible. But so far from this, they constitute a strong evidence of its divine inspiration. If it contained no account of God, but that which we could easily comprehend, if His greatness and majesty could be grasped by finite minds, then the Bible would not bear the unmistakable credentials of divine authority. The very grandeur and mystery of the themes presented should inspire faith in it as the Word of God. Hindi dapat naghihiwalay yung ating paliwanag sa Biblia mismo. At kalimitan nga naman, even sa school, sa pagtuturo, kapag hindi naintindihan ng isang estudyante, tanongin ng tanong, ma'am, paano to? Ma'am, ano to? So sila yung mas maraming katanungan dahil hindi saklaw ng kanilang kaisipan. At halos
kailangan nila i-prove yung isang bagay para mas lalo nilang matutunan. Sa generation ngayon ng pagtuturo, mas malaki yung experience dapat ng isang bata para mas maintindihan niya yung lesson na tinuturo ng isang teacher. So even this part, kailangan nating makuha o mag-grasp yung greatness ng Panginoon and His Majesty, makuha ng ating kaisipan para hindi natin ma-misinterpret yung sinasabi mismo ng Biblia. So the Bible unfolds So the Bible unfolds truth with a simplicity and perfect adaptation to the needs and longings of the human heart. Yes. That has astonished and charmed the most highly cultivated minds, while it enables the humblest and uncultured to discern the way of salvation. And yet, the simply stated truths lay hold upon subjects so elevate, so far-reaching, so infinite beyond the power of human comprehension, that we can accept them only because God has declared them. Ayan. So dito pa lang, ito yung magsusupport sa sinabi ko kanina, na very simple yung verse, no? Pero yung longing ng puso natin, sakto sa ating pangangailangan. Every time you open the Bible, the Lord talks to us. Yan. At every time na, even the same verse that you read yesterday and you read today, ay merong kaibahan. Lalong-lalo na, sa tulong syempre ng Holy Spirit, ay makukuha natin yung longing ng ating puso. At kinocultivate dito yung ating pag-iisip at hinahumble tayo ng ang salita ng Panginoon each and every time na binabasa natin ito. And yet, these simply stated truths lay hold upon subject. Ayan. So far-reaching, infinite, beyond the power of human mind. And thus, the plan of redemption is laid upon us, so that every soul may see the steps to take in the repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ, in order to be saved in God's appointed way. Amen. Yet beneath this truth, so easily understood, lay mysteries that are hiding of His glory, mysteries that overpower the mind in its research, yet inspire the sincere seeker of truth with reverence and faith. The more we search the Bible, the deeper is the conviction that is the word of the living God, and human reasons bows before the majesty of revelation. Alam niyo po mga kapatid, yung salita ng Panginoon, lalong-lalo na dun sa mga naghahanap ng kasagutan sa napakarami nilang tanong. At we seek wisdom. Yan. Ito kalimitan kasi nagda-doubt tayo, no? Nagda-doubt tayo sa maraming bagay kasi wala tayong alam or wala tayong ganong kaalaman sa isang bagay. For example, yung bagong labas kunwari na model ng washing machine, kunwari lang, ng washing machine, ay nagda-doubt tayo kung ito ba ay magtatagal, ito ba ay heavy duty, kung ito ba ay paglabas nito nakatupi na ba, or marami tayong mga ideas na naiisip at nagda-doubt tayo kung kukunin ba natin yon or magsistick tayo dun sa ginagamit natin na washing machine. So, ang gagawin natin is mag-aaral tayo o magsi-search tayo ng mga bagay-bagay na magsusupport sa kagustuhan, sa mga tanong natin. At kapag napatunayan, di ba, pag bibili tayo ng cellphone, titignan natin yung mga specs, ganyan. At pag nakita natin na, okay, maganda pala to. So, yung doubt sa isip natin when we buy that thing, ay unti-unting mawawala at mabibigyan ng kasagutan. Diba? Like, katulad lang yan ng natin sa Panginoon. Na sa simula, dahil medyo mababaw pa yung ating pagkakakilala sa Kanya, marami tayong mga doubts, marami tayong mga fears,
Even trusting His promises is really hard for us. Pero once we search, tinignan natin yung mga bagay-bagay, tinignan natin yung ginawa ng Diyos, nag-throwback tayo in the past, how the Lord led us, how the Lord speaks to us, and how the Lord love us. Makikita natin, yes, indeed, talagang sasabi natin na yung kapangyarihan ng Diyos na tinatago sa bawat letra ng Biblia ay lumalabas at yung misteryo ng kabutihan ng Diyos ay unti-unting nare-reveal sa atin. Kahit hindi ganun kasaklaw ng ating isipan, ang tunay na misteryo sa likod ng mga ginagawa o ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung sincere seeking heart natin ay isa sa mga bagay na makakatulong sa atin upang makonvict ang ating mga puso o magkaroon tayo ng conviction. Mayroong pagbabagong buhay sa atin. Ayan. And the reason of all these doubts na meron tayo ay yung kakulangan sa relasyon natin sa Diyos. 'Di ba? Sa magbagong sa mga bagong karelasyon, sabi nga nila, yung lockdown relationship, kasi nga hindi nga kayo lumalabas sa bahay lang. So yung mga bagong karelasyon, marami kayong mga doubts. What if long distance kami? Paano kapag ganito, ganyan? What if kung nawala na signal, hindi kami makapag-communicate? Marami kang what if sa utak mo. At nagda-doubt ka na ngayon doon sa iyong partner kasi lack of a constant communication ang inyong relationship. Kaya maraming doubts ang tumatakbo sa isipan mo ngayon. Ano pa? Ano pang mga doubts? What if hindi pa matapos tong COVID? 'Di ba? What if hindi nagka-COVID? O kaya Panginoon, magsusurvive ba kami this year? Kasi yung mga resources namin is kulang na, wala pa ring trabaho. Marami kang doubt ngayon sa isip mo. Makakatapos pa kaya ako sa pag-aaral? Ikakasal pa kaya ako? You're planning, di ba, yung mga ganon. At marami pang mga doubts. At sa mga ganong bagay, constant communication to the Lord really means a lot sa kanyang mga anak, di ba? Ang makakapagpaalis lang ng doubt mo sa iyong partner o sa iyong asawa o sa iyong sino man, sa iyong mga anak, ay yung iyong komunikasyon, yung relasyon mo sa kanila. At sa pamamagitan ng Biblia, yung komunikasyon natin sa Diyos ay mag-aalis ng doubt. Yan, inaalis na yung kung ano yung meron na doubt sa puso natin. At kumakausap siya sa bawat letra ng Biblia. At unti-unti niya itong binibigyan ng linaw sa ating puso at isipan. At masasabi natin na yung kabutihan ng Diyos ay enough sa buhay ng bawat isa sa atin. So why doubt? There's no reason to doubt, mga kapatid. At sabi nga sa akin ng isa kong kaibigan, yung pagda-doubt ay hindi katangian ng anak ng Kristiyano, ng anak ng Diyos. Yan. At doon napaisip ako, ibig sabihin ay hindi pa ganoon kalalim ang pagtitiwala ko sa Diyos. So ito ay unti-unti, step by step. At ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi biglaan. Hindi, ay nakita ko na, alam ko, kilala ko na siya. Ito ay araw-araw na process para unti-unti ding maalis sa ating mga puso at isipan yung doubt na meron tayo bilang isang tao. So I hope and pray na ngayong araw, kung paano gagawa ang Diyos sa atin ay ating pagkatiwalaan. At hindi tayo mag-doubt at lagi nating tatandaan na sa likod ng mga doubts na yon ay nakahanda ang kasagutan ng ating Panginoon. At kung sincere yung ating paghanap sa mga kasagutang iyon, ay mahahanap natin sa Biblia. At pasalamat tayo sa Panginoon dahil binibigyan niya pa rin tayo ng opportunity na makapag-open, makapag-Bible study, dahil darating ang panahon
ay hindi na natin magagawa ang mga bagay na ito. Kaya sulitin natin na sa pamagitan ng mga ganitong devotional, sa pagsaliksik natin, personal devotional din sa ating sarili, ay mapalakas ang ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Yun lang po, and good morning po sa ating lahat. Napakagandang mensahe ang ating narinig ngayon. Paano tayo di tumingin sa ating mga kahinaan at minsan tayo ay minsan ay nagiging walang tiwala sa ating kasama at higit sa lahat sa ating mga kilala ng matagal minsan, di ba? Si Loisa. Minsan, Yes. meron tayo ng doubt doon sa ating kasama. Lagi nating kasama, araw-araw kasama natin sa pagkain, umaga magkasama sa higaan. O ba't nagkakameron pa tayo ng walang pagtitiwala, no? Parang, Oo nga. parang iniisip natin na para tayo ay nalalamangan pa. Ako ba? Ayun na, parang nakakalamang to sa akin na lagi ko nang kasama, di ba? Na napakaganda ng ating topic ngayon na, alam mo, Pastor at saka Sister Eloisa, yung topic natin, doubt, ang naiisip ko kanina habang nagsasalita si Sister Eloisa, yung pagtitiwala, no? Dapat pala ma-improve natin yung pagtitiwala na kahit Yes. malayo yung ating mga minamahal, ay uuwi siya. Babalik siya. Hindi ako Yan. iiwan niya. Diba? Yung lagi parang positive yung tingin natin. Ang pagtitiwala pala, Pastor, na pag-aralan ko na, ang pagtitiwala ay hindi siya nakikita. Yes. Spiritually na hindi siya nakikita na. Siyempre, bakit ka magtitiwala? Nakikita mo na nga, di ba? Yung dito, yung deeper, yung mas mga major, yung malalayo talaga sa atin. Yung mga malalayo na ating mga mahal sa buhay na lalo ngayon, may mga karami ngayong mga pamilya na sa OFW. Di ba? Nag-OFW na sa iba't ibang bansa. Ngayon, yung iba, iniiwan nila dito sa Pilipinas para sila ay magtrabaho, para mayroon silang pantustos sa pag-aaral, sa pangangailangan. Minsan talaga yung mga anak ay, mahal kaya ako ng aking mga magulang? Ba't ako iniwan? Hindi nila naiintindihan nun. Diba? Hindi nila naiintindihan na yung kung tayo ay nagtitiwala sa ating mga mahal sa buhay, hindi tayo magdadoubt. At higit sa lahat yung ating pinag-aaralan ngayon na tinuturo ng ating Panginoon, huwag tayong mag-doubt sa kanyang mga salita. Pastor, mayroon kang gustong sabihin dito sa ating reflection ngayong ating pinag-aaralan. Ayan. Reflection pala. Ma'am Eloisa, Yes po. Medyo mahina natin yung signal Okay. ni Pastor. No? clear na po ba? Medyo nag-ano yata. Yes po, yes, Pastor. Yes Narinig po. ako? Apo. Okay. Ayan, salamat. So, napakaganda po ng ating devotional at talagang nailapat na mabuti ni Ma'am Eloisa at si Brother Joseph nag-share na rin siya. Mga kapatid, ang pagda-doubt o pag-aalinlangan ay hindi yan likas sa ating buhay bilang tao. Kasi tayo ay nilalang. Si Adan at si Eva, nilalang ng Diyos na talagang perfect yan. Alam nyo yung doubt, ang talagang author o may akda niyan ay si Lucifer. Kasi doon pa lamang sa langit, nag-doubt siya sa Panginoon. Wala namang talagang perfect siya nung gawin ng Panginoon. Kaya nung kahit nandito sa lupa, yun ang kanyang ibinigay na parang lason sa isipan Pamana ni Eva. pa. Pamana pa. Kaya nung si tuksoin, actually yung kasalanan na Eva at ni Adan, yung pag-aalinlangan, nag-doubt sila trust God. At yun, nung magkasala ang tao, nagsimula na ang tao ay lagi nang nag-aalinlangan sa Panginoon. Kaya ang tawag sa kanila mga skeptics, binabasa nila ang Bible pero there are passages or verses in the Bible na nagda-doubt sila na nangyari kaya ito. Halimbawa na lang, pagkapanganak ni Kristo, ni Jesus Christ. May nag-doubt niyan kung totoo. Yung crossing of the Red Sea, yung mga miracles ni Jesus Christ. Ayan, may mga nagda-doubt na maaring ito hindi talaga nangyari. But for us, real Christian,
we believe that the Bible is the Word of God. Ano? Ay talagang buong puso, may pananampalataya na ito ay talagang salita ng Diyos. Ang iba nga, talagang nagda-doubt na talaga ba yung Bible ay makapagbabago ng buhay. O mga kaibigan, talaga ang Bible po, of course, ang pangyarihan ng banal na espiritu yon babago. Pero of course, sa pagbabasa natin ng Bible, tayo ay talagang nagiging banal ng buhay, nagiging natututo tayo. Kaya yung doubt kasi ito, yan, present nga yan kahit sa relationship ng mag-asawa, sa relationship ng mag-sweetheart, sa relationship ng mga magulang o magkakaibigan. Once na nag-doubt ka na, napakahirap. Kasi bakit? Lagi na lamang hindi, ang kasi dyan yung trust, Pero kung meron kang trust, meron kang pagtitiwala sa Panginoon, may pagtitiwala ka sa asawa mo o sa boyfriend mo, sa girlfriend mo o sa kaibigan mo, kahit kayo maglayo, kahit kayo hindi nagkikita, kahit ang inyong communications kakaunti, nagtitiwala ka na siya ay tapat sa iyo. So the same din sa ating pinag-aaralan. Pag tayo may pagtitiwala sa Panginoon, yung faith na yon ay talagang ating tatanggapin na the Bible is the Word of God. Kaya kay Joseph, huwag ka nang mag-doubt. Talagang Panginoon ay may ninalaan sa iyo. Basta patuloy lang tayo sa paglilingkod. Salamat po. Matindi. Okay, yan. Salamat, Pastor. Huwag daw magda-doubt. Yan. Magtiwala Amen. tayo sa ating... Minsan, pag lagi mong kasama, magda-doubt na malakas daw kumain. No? Yeah. Mahirap pa kainin. Mahirap pa kainin, no? Ano kaya ito? Nagda-doubt na ako. Parang kasama din pala, Pastor, yun na, naku, wala na akong maipakain sa aking pamilya. Diba? Parang may relation din sa ating Panginoon na dapat na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya lahat talaga. Tsaka yung Bible. Tama yan. Kaya ang Bible sa aklat ng Matthew, di ba? Chapter 6, yung huwag kang mag-alala yung Lisa. See first the kingdom of God. So kahit yan, wala ka nang may papang tuition, parang akala mo hindi ka na makapag-aral, akala mo hindi ka na makapag-asawa. No, don't worry. God will take care of you. At hindi talaga, no? Matindi. Eh, may gusto lang ako i-share, no? May gusto ako idagdag. Ay, Sister Eloisa, Ay. i-conclude mo na. Ay, kukulod ko na ba? Yeah. Sige. I-conclude mo na. Ayan. So, gusto ko bigyan ng magandang title to, Pastor. Parang pang pelikula. Very, very very catchy. Dahil gusto ko yung salita ni Pastor na skeptic, lalagyan ko siya ngayon ng title para ngayong araw. Hello, skeptic, goodbye. Ayan. Skeptics. Bakit? Alam niyo yung pakaramdam na naging skeptic ka rin pala sa salita ng Diyos. Oo, ikaw din, na nanonood ngayon, ikaw din, hindi ka rin, dito, hindi ka rin ligtas. So, bakit? Sabi ng Panginoon, di ba, ibibigay niya sa atin yung desire ng ating mga puso, or marami pang sa Bible na nagsasabi, at yung mga pangako ng Diyos, when you ask, you have to believe, di ba? At marami pang mga promises sa Bible na nagpapatunay kung papaano o nangyari na provide ng Panginoon, at yung promise ng Panginoon ay true to their lives. At ngayon, dumarating ka ngayon sa matinding problema ng buhay mo, at hindi ka naman naniwala sa salita ng Panginoon na mangyayari din pala, totoo rin pala sa buhay mo. At isa yun sa pinakamahirap na situation sa Diyos. 'Di ba, katulad nung nangyari kay kay King Ahaz, na binigay na ng Panginoon, sabi ng Panginoon, you have to think big. You have to believe. Kaso pinakita na ng Diyos lahat ng kabutihan sa kanya, pero hindi siya naniwala. At naging close-minded siya sa panukala ng Diyos sa kanya. So, hello, skeptic. Oo, skeptic tayo ngayon. Pero dahil nakita natin na there's no reason to doubt, it should be, we have to say goodbye. So, hello, skeptic, goodbye. Ayan. Kaya yan yung ating tinitle ko, Pastor. At maraming mga karason na magda-doubt tayo. 'Di ba? Kasi hindi naman natin siya nakikita.
Pero araw-araw natin siyang kasama. Ayan. At alam ng Diyos yung mga bagay na mabuti para sa atin. At all things together for good. Maging ito man ay mahirap man yung pinagdadaanan mo ngayon, or you are currently in a situation na nasasabi mo, bakit ba ako nandito, Panginoon? Do I deserve this? Naging mabuti naman ako sa iyo, nag-serve naman ako sa iyo, bakit kailangan kong padanasin yung mga bagay na ito? There's no reason to doubt, my dear brothers and sisters. All things work together for good for those who love the Lord. At makikita mo yung kabutihan ng Diyos behind doon sa dark clouds na pinagdadaanan mo ngayon. At kung ngayon ay nangangailangan ka ng prayer, yes, just comment down below dahil ipapanalangin ka namin. At doon sa mga kapatid natin na nakakaranas ng depression, isa sa mga anay sa buhay natin ay yung doubt. Ayan. Nagda-doubt ka na hindi mo kakayanin o hindi mo ma-overcome yung mga bagay-bagay. Nagda-doubt ka na yung tao na yan ay makakatulong ba sa'yo. Nagda-doubt ka na wala nang magiging magandang future para sa buhay mo kasi you are a filthy rag right now. Lahat yon ay sinisira. Lahat ng yan ay rason, ay doubt. At kung hindi natin bibigyan ng konting puwang ang Diyos sa puso natin, konting puwang dyan sa puso natin ng pagtitiwala sa Diyos, hindi niya maaalis lahat ng doubt. At hindi siya makakapag-perform ng miracle sa buhay natin. Kaya nga, alam mo yung pastor, lagi kong isa sa mga linya ko sa panalangin, Panginoon, mangyari nawa ang inyong kalooban. Pero kapag merong pang-iisa sa puso ko na doubt, hindi ka makakapag-perform ng miracle. So unahin mo po yung puso ko na nagda-doubt ngayon. Kasi hindi mangyayari lahat ng aking dinalangin sa inyo. Kaya kung naging mabuti yung Diyos sa amin, kay Pastor, kay Joses, at sa akin mismo, and I can personally testify kung paano gagawa ang Diyos kung ikaw ay fully magtitiwala sa Kanya. So, ibabalik ko ulit yung question ngayong umagang ito. Why doubt, kapatid? If you have a big God that can answer your small problem. Ayan. Kaya let's lay everything to God. At before you start your day today, kapatid, idalangin mo ang iyong sarili dahil ready na ang Diyos na gumawa ng miracle para sa iyo ngayong araw. Yan lamang po. Amen. At nawa po'y mabless tayo. So much. Amen. Ay, dadako na po tayo sa ating mga viewers. Yan. Batiin po natin ngayong umaga ang ating mga viewers. Yan. Sabi po ni Ma'am Emma Orozco. Good morning po, Ma'am Orozco. Yan. Good morning. Dapat pala, maingat ako sa last name dito, Pastor. Magkakaulit dito. Okay. Sabi po ni Ma'am Rowena Cornejo Makalalad, good morning po sa lahat. Good morning din po, Ma'am Rowena. Ngayong umaga. I hope and pray na kayo ay malusog at masaya sa pakikinig ngayong umaga sa devotional natin. And Pastor, sino po ito? Si Marilyn Ilagan. Yan. Sariaya, Sister Quezon, Marilyn. SDA. Sabi niya din, good morning po, hope and love and to all from Sariaya, Quezon, SDA. So, inulit ko lang. Yan. Yung ating mga viewers na lagi nating nakakasama tuwing umaga, Ma'am Eloisa. Yan. Nena Ismilio, good morning po sa lahat from Masintur, Candelaria po ito. Morning. And Marie Pruelda Palogne, good morning po, sabi po ni Ma'am Marie. And sabi po ni Ma'am Rowena uli, sabi, purihin ng Panginoon Diyos, napakabuti niya sa atin. Amen po. Napakabuti talaga po ng ating Panginoon ngayong umaga. Yan. Sabi naman po ni Ma'am Jocelyn Luces, nanonood din po sa atin, si Mintel, ay naka-ano po siya, naka-pray. Yan. Naka-pray. Po yung kanya, na-pray po. And then from Korea, yan. Saida Jenny De Leon Wang, happy good morning kapamilya. Nakala ko, kapamilya po. Okay. Good morning po, Ma'am Saida. I hope kayo ay malusog po sa umagang ito at kayo ay healthy. Nawa kayo ay nagiging na-inspire kayo ngayong umaga. Sabi po ni Ma'am Maria Luisa De Leon, happy morning po
Hope and Love family. Morning. Mavik de Leon Dael, good morning po. Malamig ang umaga. Yan. Pastor, malamig po ba sa inyo, Eloy? Malamig daw Malamig. po sa kanila. Mm. Malamig. Ito napakalamig ngayon ng umaga. Yan. Yan. Sabi, ako lang po ba ang walang audio? Hindi po, ma'am. Kasama kayo namin. Yan, di. Ibig sabihin, sabi po ni Ma'am Jocelyn Luna, sabi niya parang kakameron siya ng problem doon sa kanyang audio. Baka hindi niya tayo naririnig. Sayang naman. Pastor, kayo naman po ang bumati sa ating mga ilang mga viewers. Okay, kakilala natin to. Si Brother Boying Alamag Rico Hermoso. Good morning mga kapatid. God bless po. Watching from San Juan, Batangas. Thank you very much, Brother Boying. Manonood. Ayan, si Ma'am Gina Orquesta. Ayan, ating regular speaker dito. Good morning to all. May we be a channel of blessings to everyone. God bless, hope, and love family. Thank you, Ma'am Gina. Ayan, si Pastor Co-teacher ko sa Romel. Cavite. Yes, si Ma'am Gina. Okay, si Pastor Romel Rosales. Ayan, galing po yan dito sa Sariaya, Quezon na naglilingkod po dyan sa May Nobeleta sa Cavite. Ano po? Good morning, Pastor Romel Rosales. Sana'y makasama ka namin sa mga susunod na araw na makapag-speaker ka muli dito sa Hope and Love. Okay, si Sister Juliana Bulaong Yubal, kaibigan to ni Brother Joseph. Good morning to all. Mapagpalang umaga. More blessing to each of us. Power sa inyong ministry. Salamat po, Ma'am Juliana. Ang galing po kay Ma'am Presi Mercado. Si Ma'am Presi Mercado. Yan. Sa ibang bansa, Pastor. Yan. Medyo nahina, po, Pastor, ang Presi. inyong internet. Kaya good up. Sige. Sige po. Maaari pong talagang tanghali sa kanila kapagkat nasa ibang bansa po si Ma'am Presi. Sabi po ni Ma'am Judy, good morning po. Yan. Good morning din, Ma'am Judy. And Ma'am Annalyn Calcana, Ambay Alfonso. Yan. Good morning po, watching from Calintaan, Occidental Mindoro. God bless us all. Sabi niya po. Good morning po sa mga taga-Calintaan, yung dati kong distrito. Lit Galio, good morning po sa lahat. Ano po ang title ng morning devotion? Title. Salamat po. Parang nasagutan ni Pastor kanina po yun. Sinagot ko kanina yan. Good morning po, watching from St. Bernard, Southern Leyte. May nanonood po sa atin sa Leyte. Yan po ay Gozon. Gozon family. Kumusta ka mo diha sa Leyte? Meron po tayong reflection ngayon at mga prayer request. Sabi po ni Ma'am Juliana from Santa Rosa, Laguna, Yubal. Pakisama po sa prayer ang aking mga kaibigan sa Facebook na pinapanood ngayon ang inyong ministry. Ipag-pray din po natin ang aming pong gagawing mga gawaing mga kulpurtor sa aming paglabas. Ingatan kami at protektahan, maging successful din na maabot namin ang aming mga goals ng buong tiwala kaming makapaglingkod sa kabila ng pandemic na ito. Pakisama din po sa prayer ang aking si Ate Shirley Granada, Chua, na protektahan siya at aliwin sa araw-araw. Ipag-pray po din natin ang inyong ministry na mas marami pa. God bless po. Kasama po namin yan sa panalangin, Ma'am Liliana. Sabi po ni Ma'am Mavic de Leon Dael, Amen. Napaka maiksi lang pero wagas. Yan. Amen, sabi po niya. Sabi man po ni Maria Luisa de Leon, salamat po sa magandang message. Hindi tayo dapat mag-alinlangan sa Panginoon. And Cynthia Cueto, sabi po from Candelaria, Quezon, Masinsur, good morning sa lahat. Yes, God is good all the time. His promises is true to those who believe and trust Him. Never doubt it. Satan's doing. Next prayer request, Ma'am Eloisa Maria Luisa de Leon, sabi niya,
prayer request po niya ang aking health. Hindi po maganda ang pakiramdam ko ngayon. Salamat po. God bless sa ating ministry. And Emma Orozco. Good morning po, Ma'am Emma Orozco. Sabi niya po ay, good morning po, Pastor Estrada, at kay brother and sister Pastor, pa-pray nga po ng ano ibig sabihin nito, Pastor? Medyo Medyo. nahihilo. Medyo yan. Medyo nahihilo ako ngayon umaga. Yan, kailangan po natin talagang ipag-pray yan, Ma'am Eloisa. Nahihilo daw po si Ma'am Emma Orozco. Ipag-pray po natin si Ma'am Orozco. Yan. Kaling kay Ma'am Saida, and meron po siyang reflection dito. Amen. Thanks po sa reflection today. Kung kilala natin by heart ang ating Panginoon, why doubt? We need to trust Him fully, and we should know Him by heart, reading His Word, the Bible, and other books by SDA. Anuman ang mangyari, alam natin din niya tayo papabayaan dahil sobrang mahal niya tayo. Have a trustful heart and mind today. Thank you so much po sa napakagandang reflection, Ma'am Saida, ngayong umaga na nakita po natin dito sa ating viewers. Sabi ko naman po ni Ma'am Marilyn Ilagan. Hindi ka na ako magkamali doon Salamat kay Ma'am Eloisa. Mula po ngayon, legit na ako ay hindi magdududa sa ating Panginoon. Lord, anumang pagsubok, alam ko po, sasamahan ang pamilya ko. Pakibati po din si Edwin Pastor Deng. Yan po. Praise God, napakaganda ng ating reflection na nakuha ngayong umaga. At maraming salamat po sa nagbigay ng mga reflection at mga prayer request. At may humabol pa galing Pasay City kay Ma'am Ron Carcalas. Good morning daw po. Ron, brother to, Ron. Sorry po, brother to dito. Okay, I hope na kayo po ay maayos dyan. Pastor, mahina po ang signal. Brother Joseph, may mga nanonood. Mahina signal? O, ano ba ako? Yan, okay na po, Pastor. Kasi may mga nanonood pa sa atin. Okay, salamat. Nanonood sila, Sister Lolit Obon, yung pong manager, may-ari po ng La Prima Bakery. Good morning po. At si Ma'am Lita Ocampo. Good morning. May mga viewers pa tayo na narito sa atin, si Ma'am Merly Francisco. Yan, si Ma'am Edeline Miranda Perez, si Nilyadwin Ortiz Saking. Ayan. Nanonood po si Sister Melody dito po sa district natin sa Central Quezon 2. Ayan. Tina Brother Rodel. Ayan. At may mga humabol pa ng mga reflection. Sabi po ni Ma'am, sino po ito? Lalaki? Lalaki. Okay, Boying Alamag Rico Hermoso. Sabi niya po dito ay, ang kailangan natin ngayon ay lubos na pagtitiwala sa kanyang mga promise o pangako. Minsan, ang mga pangako ng tao ay hindi natutupad. Pero pag sa Panginoon tayo lalapit at lubos na magtitiwala, 100%, Pastor, sabi niya, tayo ay kanyang gagabayan at di pababayaan. Salamat po sa magandang reflection. Yan. Pag mahina ang ating pananampalataya, talagang mag-aalinlangan tayo. Sabi po ni Ma'am Presi Mercado, galing po sa kanya. Ano naman? Kung magtitiwala po tayo sa Diyos, wala pong imposible. Like ang aming gawain sa Kolportor. Bagamat senior na ako at bawal lumabas, nagtitiwala lang ako sa Diyos, naiingatan niya ako. Ang pagtitiwala po ay isang blessing o miraculous. Napakasipag ni Ma'am Yubal. Salamat po na sa inyong pinadalang mga reflection ngayong umaga. Meron pa kayong pastor na nakikita, na nakikinig sa atin ngayong umaga, mga viewers na meron silang reflection sa request. Nandito mo lang, meron ako nakita dito si Ma'am Nilyalwin Ortiz. Nilia Aldwin. Siguro mag-asawa to, pinagsabay yung pangalan nila. Mag-asawa, pinagsama yung kanilang Good morning po from Nueva Vizcaya. God bless. Kaya po, good morning din po sa mga taga Nueva Vizcaya at ako'y na-assign din po diyan 2017. Ayan.
Sabi po ni Merly Arbues Francisco, thank you sister, ganda ng reflection, Ma'am Eloisa. Ganda ng reflection. Yan. Akala ko Kaya Pastor, thank you, nabati na Ma'am. natin yan. Oo. Sige. Ma'am. Okay, sige. Handa na siguro tayo sa panalangin. Sige po, tayo papasok na po sa ating panalangin, Ma'am Eloisa. At ibibigay po natin ang, siyempre, kay Ma'am Eloisa. ating prayer. Yung closing. Sige po. Akin pong inaanyayahan na kung ano man po yung ginagawa natin online ay tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at atin pong hilingin sa Panginoon at idulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po yung manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na pinag-alab niyo po sa amin, sa pagbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay, at panibagong pag-asa sa araw na ito. At sa pagbibigay sa amin ng reminder na there is no reason to doubt. At kahit na maraming mga rason, Panginoon, na meron sa amin ngayon na mag-aalis ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo and magkukos sa amin to doubt. Panginoon, magnawa pong hayaan ng aming mga pananampalataya ay mawala sa amin at bigyan kami, Panginoon, kahit katiting na pananampalataya upang magtiwala sa inyo pong mga pangako at sa inyo pong kapangyarihan na kayang gumawa ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, amin pong idinadalangin ngayong umaga ang aming mga sariling makasalanan. At sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi po karapat-dapat sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon, hindi po kami patawarin at ipagkaloob sa amin ang teachable heart na willing na magpapasakop sa inyo pong kapangyarihan. At ngayong umagang ito, Panginoon, amin pong dinadalangin ang mga pangalang ito. Si Sister Emma, siya po ay nakakaramdam ng pagkahilo ngayong umagang ito. At hindi, bagaman siya po hindi nakakaramdam ng maganda, ay siya po ay patuloy na nakikinig at nagkaroon po siya ng kagustuhan na makinig ng inyo pong mga salita na po ay hipuin siya at pagalingin siya, Panginoon. Ganon din akin din po nadalangin si Sister Juliana sa kanya pong LE ministry o sa pagkukulpultor, Panginoon. I-bless ang kanyang mga libro at dalhin siya sa mga taong nangangailangan ng inyo pong mga salita. At alam po namin na you prepare everything for her for today. Na po pagkatiwalaan niya ang inyo pong salita, nagagabayin niyo po siya at iingatan. At kayo po ang siyang magmamaniobra sa kanya upang siya po ay makapunta sa mga bahay ng mga taong inihanda ninyo. Ganun din si Sister Shirley, na po gabayan ng kanya pong mga panukala sa kanya pong buhay, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang pamilya, at ganun din ang kanyang kalusugan. Ganun din po, Panginoon, si Sister Luisa, kanya pong kalusugan, ganun din ang kanya pong buong sambahayan, at nawa po inyo pong gabayan at bigyan ng maayos na pangatawan. At ganun din, Panginoon, ang mga nakikinig at mga sumusubaybay at nakita ang ministeryong ito. Nawa po, Panginoon, inyo po silang gabayan physically at ganun din ang kanilang mga kalusugan, ilayo sila, Panginoon, kaming lahat sa anumang mga sakuna at mga disgrasya at mga malulubhang mga sakit. At ganun pa man, Panginoon, ay gabayan niyo rin po ang aming mental health na very important sa mga panahong ito. Na ito lamang po magiging sandata namin sa mga pagkakataon na binubulungan kami ni Satanas na mawalan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa aming pong buhay. Tulungan kami na i-overcome ang unang-una sa lahat ang aming mga sarili, maging sa aming pagkain, sa mga ginagawa ng aming mga kamay, at sa mga pinupuntahan ng aming mga paa. At ganoon din sa aming mga pinapakinggan, Panginoon, at sa mga nakikita ng aming mga mata na magbibigay sa amin ng udyok na mula sa kaaway na maalis ang kaluwalhatian ng Diyos sa aming pong buhay. Tulungan kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, iisipin, sasalitain ang inyo pong kabutihan ng siyang magmamanifest sa aming pong buhay. Gabayan sila,
pastor, Pastor Estrada at si Jose sa kanila pong ministry at sa kanila pong pang-araw-araw na pangangailangan. At ganoon din po, Panginoon, ang mga district na amin pong pinaglilingkuran. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming i-bless at maging blessing din po sa mga taong nakapaligid sa amin. Salamat, Panginoon, for we know that you are a big God sa amin pong malalaking problema. At naniniwala po kami na ang mga kasagutan ng aming mga panalangin ay parating na. At kung ano man po, Panginoon, ang mga bagay na makakapag-alis ng aming pong pananampalataya at pagtitiwala sa inyo upang kayo po ay makagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Alisin niyo po ito, Panginoon, dahil narito po kami ay very willing to accept the answer of our prayers. At amin na po itong pinagkakatiwalaan na magaganap ahin po sa inyong kalooban. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. God bless. Thank you all viewers, Pastor Eloisa na. Pastor at saka magkasama na, no? Si Pastor at saka si Eloisa. Yan. Pastor Eloisa na tuloy ang tawag, no? Kaya maraming salamat po sa ating mga viewers at I hope and pray na kayo ay na-bless. At thank you so much din po sa mga nagbigay ng prayer request at reflection. Bukas po magkita-kita ulit po tayo alas 6:30 ng umaga. Bye-bye! Bye-bye po! Ingat po tayo sa ating maghapon. God bless. For quite a long time, love, I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace.
No